Hello guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. So, ito na naman po ang iyong Shine na Siya Vlog. So, since na matagal-tagal tayong nag-vlog, marami akong bagay na i-share ko sa inyo base sa aking mga karanasan as a content creator. Ayan. So, ito po talagang na-experience ko lately, magsisilbing aral po sa akin or sa inyo po as a viewers at as subscribers. And bilang isang content creator, I think it is my duty and responsibility to share my experience para ma-aware na rin po kayo at the same time. So, napakahalaga po itong content na i-share ko sa inyo guys para magkaroon kayo ng idea based sa aking mga naranasan. So, ano po yung naranasan ko this past few weeks na hindi ako nakapag-vlog. So, ito po talaga yung naisipan kong content dahil isa po tayong content creator, ang experience ko ay nagbabase po talaga sa aking mga naranasan or aking karanasan. So, talaga guys, ang i-share ko sa inyo guys ngayon is that ano ba yung dapat natin gawin kung tayo ay na-scam. So, lately po, hindi ko na isalaysay sa inyo kung ano yung mga na-experience ko last time. Na-scam po ako. So, hindi ko na siya totally detailed kung ano yung nangyari or ano yung mga na-experience ko. Pero ayoko na talaga siya totally balikan or isipin pa. But, naisipan kong i-share sa inyo yung content na to para din ma-aware kayo na kailangan po talaga maging aware tayo sa paligid at huwag tayong basta-basta maniniwala or magtitiwala sa kausap natin, lalo na sa social media platform. Kasi nandyan po talaga lahat, talamak po talaga yung mga scammers. So, talagang magbubusisi kayo or as much as possible, COD yung transaction na gagamitin nyo. Huwag kayong magbayad kaagad sa kausap nyo na seller as much as possible. Cash on deliver, and then magbayad kayo kapag nakita nyo na po yung item na in-order nyo. This is my very first time na na-experience talaga sa social media platform, Facebook, and marketplace po siya guys. So, I think sa mga pumunta sa marketplace, kailangan i-filter or sasalahin nyo muna mabuti yung mga nakakausap nyo through online transactions. Kaya po ako na-share nito dahil gusto ko rin i-secure yung aking identity that time. So, kaya po ako napareport sa police dahil syempre medyo kinakabahan po ako baka gamitin yung aking identity kasi nakapag-send po ako ng IDs doon sa transaction ko or doon sa seller. So, ano ba yung mga bagay na dapat natin gawin kung tayo ay na-scam? First, una, kailangan maging kalma muna tayo kasi kapag inunahan tayo ng nervous, wala po talaga mangyayari sa atin. So, lahat naman ng bagay na experience natin, guys. So, kailangan talaga maging aware na tayo. Buti na lang yung na kuha sa akin is that hindi naman siya ganun kalaki. Pero kahit papano, nakakapanghinayang pa rin po dahil syempre pinaghirapan ko po yung pera. So, ang ginawa ko, nagtanong-tanong muna ako kung ano yung mga dapat kong gawin. So, ang dapat po talagang gawin guys, kung halimbawa, nakapagbigay kayo ng identity nyo or identification ID nyo or identification card nyo na nandun lahat yung mga specific personal information nyo, ito po yung talagang dapat yung gawin para kahit paano makampante naman yung naramdaman nyo. Kasi ako, to be honest, hindi pa ako nakatulog that time. Gawin ko po to para maging secure din po ako in the future. Kasi hindi naman natin kilala yung transaction natin. Hindi naman natin alam kung sino sila or ano ba sila. Baka mamaya, yung sinend din nila sa aking IDs galing din doon sa mga nabudol nila or mga na-scam nila. So, kawawa naman din. So, kailangan nyo talagang gumawa ng paraan para maging secure kayo sa sarili nyo at of course, yung identity nyo. Kasi mahirap na guys, magkaroon tayo ng kaso na hindi naman talaga natin ginagawa or hindi naman talaga totally tayo scammer at nagamit lang yung identity natin. Unang ginagawa ko guys, that pumunta po ako sa Cybercrime Division. So, yun po guys, yung unang step nyo, pumunta po muna kayo sa Cybercrime Division. Or kung hindi na nyo naman po alam, ang ginawa ko kasi wala pa akong idea that time, pumunta ako sa pinakamalapit na police station. So, nakausap ko po doon yung mga police at sinasabi ko po yung mga nangyayari sa akin. And then, ni-refer po nila ako sa Cybercrime Division. So, pagpunta ko po doon sa Cybercrime Division guys, so, papakinggan ka nila kung ano nangyayari, isasalaysay mo doon kung ano yung mga nangyayari. And then, bibigyan ka nila ng step kung paano yung process ng pag-report or paggawa ng incident report. Ang unang ginawa ko guys is nagpunta po ako sa Cybercrime Division. And then, pangalawang step, pinakuha po nila ako ng affidavit of denial. Ano ba yung affidavit of denial? Since na nabigkas ko po sa inyo na
nasend ko po yung identity ko or yung pinaka-ID ko doon sa transaction ko. Yun po yung burden sa akin at worried ko rin. So, kumuha po ako ng affidavit of denial. So, affidavit of denial, nakasalaysay po doon lahat, nakanotaryo po yun. Nakasalaysay po doon kung ano yung mga nangyari, kung paano ako nagpag-transact, basta kung ano yung mga nangyari doon sa araw na yon, sa oras, and yung detalye, kung sino yung mga kausap ko. At of course, sinabi ko doon kung ano yung reason ko kung bakit gumawa ko ng incident report at affidavit of denial. Kasi nga, guys, mahalaga po yun. Nakapag-send po ako ng identity or personal information ko doon sa aking transaction. Ito po yung affidavit of denial. So, pagkakaintindi ko, guys, is that from world itself, denial. So, ibig sabihin, ito po yung magiging seguridad ko in the future. Kung halimbawa, gagamitin naman po ng scammer yung aking personal identity or yung ID ko. So, if ever na magkaroon po ng knock on wood, na magkaroon ng may reklamo or merong ma-scam gamit ang aking personal identity, ay meron po akong ipapakita sa sarili ko or present na evidence na ako po ay walang ginagawang mali or to secure myself na hindi po talaga ako yun ang nang-scam sa kanya. Yun po yung pagkakaintindi ko. And pangalawa, nagawa po sa akin ng mga police is that lahat po ng mga conversation namin nung ka-seller or ng kausap ko through online is pinaprint ko po lahat. Screenshot, print, and then piniprint ko lahat yun, lahat ng mga usapan namin, mga detail na kailangan malaman nila kung ano yung paano kami nag-start ng transaction. So, piniprint ko po yun lahat. So, yun po, piniprint ko, nilagay ko sa isang folder, and then meron din po akong copy. So, pinareceive ko po yun doon sa Cybercrime Division. Kasama rin po yung ID ko na pinipresent ko doon sa seller at ginagawa na po nila ng incident report. So, yung incident report, guys, manggagaling po yun doon sa Cybercrime Division. So, magpipil up ka doon ng form, isasalaysay nyo kung ano yung mga nangyari. Base din po doon sa affidavit and denial ko, ano yung nakalagay doon, yun na po ilagay nyo po doon sa pinaka-incident report form. So, ayan, bibigyan ka po nila ng copy at itatago nyo po yun, guys, for the future. Kasi, yun po yung magsilbing sandata nyo or seguridad nyo para sa sarili nyo para mawala na po yung pangamba nyo kapag magamit yung identity nyo sa pang-scam ng ibang tao. Magkano po ba yung halaga ng affidavit of denial? So, affidavit of denial, guys, ginastos ko lang talaga is 600 pesos. Medyo mabigat po yung pagpagawa ng affidavit of denial. Kasi, very confidential po yung documents na yon, so medyo mabigat. Sa akin, pera lang naman yun, guys. Pero ang pinakamahalaga is yung identity mo, yung credibility mo bilang isang tao is manakaw ng iba is nakakatakot po talaga. So I suggest doon sa mga nakikipag-transaction online, sana magsilbing aral niyo po itong vlog ko ngayon para magkaroon kayo ng idea. Kailangan po talaga bago kayo makipag-transaction, tingnan nyo mabuti, suriin nyo mabuti. Kasi that time, very busy po talaga ako that time. So, hindi ko talaga na-check mabuti na na-deliver na ba yung gano'n. Lesson learned na rin po yung sa akin, guys. So, kaya ko po na-share sa inyo itong vlog ko para kayo maikaroon ng ideas. Kasi, syempre, tiwala kasi, di ba, guys? And then, wala rin naman po talaga sa isip ko na mangyayari sa akin yung ganong sitwasyon. Kasi, although marami naman din po ako naging transaction sa marketplace or sa online platforms, eh, okay naman yung kanilang pag-transact sa akin. Pero that time, hindi ko akalain talaga na mangyayari sa akin yun. Ngayon, marami po talagang mangluloko, mga scammers, kasi pahirap ang buhay. So, mag-iingat na lang po talaga tayo. Ayan, so this is Shaina Shah once again. Maraming salamat sa pagpunta sa aking YouTube channel. Sana meron naman kayong napulutang aral at natutunan for today's content. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para kayo updated sa aking panibagong videos na ina-upload. At naniniwala po ako sa kasabihan na kung kaya ko, kaya mo rin. Bye!